kahindik-hindik na krimen naman sa Quezon City, isang ama ang nagawang patayin ang sarili niyang anak dahil lamang tumanggi ang asawa niyang umuwi mula sa ibang bansa. At nang ayaw maniwala ng asawa sa kanyang ginawa, ipinost pa niya sa Facebook ang litrato ng patay ng anak. May live report si Jay Sabale. Jay? Susan, wala pa sa sarili at nakayukulang at pailigling ang suspect na si Mark Alvin Manliklik sa tuwing kinakausap at nasa harap ng kamera. Nakakulong sa Camp Karingal si Manliklik matapos siyang pagsaksakin ang sariling anak na si Angel, 7 taong gulang. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng alitan si Manliklik at ang kanyang asawang si Cathy habang nag-uusap sa Facebook. Sa pakipag-usap ng GMA News sa suspect, nagpaalam daw ang kanyang asawa na uuwi sa probinsya nila sa Quezon. Kaya laking gulat niya na lamang nang pumunta pala siya sa Canada. Ilang beses na raw niya katsyat ang asawa kung saan sinasabihan niya raw itong umuwi. Dahil ayaw raw ng kanyang asawa umuwi, pinagbantaan raw niya ito na papatayin ng anak. Pero di ito umubra, kaninang madaling araw habang languso sa alak, nagawa niya raw ang krimen. Sa palitan nilang mag-asawa ng mensahe sa Facebook, pilit siya nitong pinatutulog at tila di naniniwala. Nakita rin sa usapan na hindi pala naniniwala ang asawang si Cathy. Kaya ang suspect ipinost ang picture ng wala ng buhay na anak sa kanyang Facebook account at ginawa pang profile picture. Ayon sa mga police, dead on the spot si Angel mula sa multiple stab wounds gamit ang kutsilyo habang ito ay natutulog. Sa autopsya na ginawa ng St. Ives Funeral Homes, namatay si Angel mula sa mga saksak sa leeg at katawan. Sinubukan naman namin kuhanan ng pahayag ang pamilya ni Manliklik, ngunit tumanggi sila. Naharap sa kasong parricide si Alvin Manliklik. Susan? Jay, ito bang suspect, maliban doon sa kanyang anak, wala na siya ibang kasama para makapagsabi kung ano yung nakita nila, napansin nila dito sa suspect ilang araw bago nangyari ito? Kanina kasi nung pagpunta namin sa bahay nila, sa compound kasi ito at magkakamag-anak, ayaw na nila talaga magsalita. Pero yung mga kapitbahay, may mga kwento-kwento na ilang linggo ng araw kasi nga wala yung asawa at medyo tuliro itong suspect at ito na nga, nangyari na ang krimen. Susan? Oo, so kanina nung nakita mo siya dyan sa himpilan ng pulisya, ano yung mga nakikita mo para mga indikasyon na posibleng nagawa niya yan dahil nasa impluwensya siya ng alak, ng droga, o kung ano man, o kung pwedeng wala siya sa katinuan ng kanyang pag-iisip? Okay, Susan, kasi kanina nung nakaharap yung mga camera at tinututukan siya ng mikropono, ayaw niya talaga magsalita. Pero nung tinanggal na yung camera at kinausap ko siya sa gilid, sinabi niya nga na nagawa niya ito at umiinom pa nga raw siya ng beer nung gabi habang kachat yung kanyang asawa. At ilang beses niya rin daw ginawang pagbabanta nga. Napapatayin nga daw niya yung anak nila kapag hindi ito umuwi. Hindi daw naniniwala yung asawa at sabi niya pa, na sabi ng asawa niya, nung babae, na kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa. Kasi nga hindi naniniwala. Yung pala, tinuluyan talaga ni Manliklik yung kanyang pagbabanta. And nung tinanong ko sa kanya kung bakit niya nagawa, hindi niya na rin daw talaga maintindihan dahil lang lamang siya sa alak. Susan? Isa lang ba ang anak nila, Jay? Tama, Susan. Isa lang yung anak nila Susan? Okay, maraming salamat si Jay Sabale.